Linggo, ipinatupad ang Unified Number Coding Scheme para sa mga pampasaherong bus. Sa report ni Jiggy Manica, timbangin kung ito na nga ba ang solusyon sa lumalalang lagay ng trapiko sa mga kalsada. Sinasabing mabilis ang kumpas ng panahon ngayon dahil sa teknolohiya. Pero sa kahabaan ng EDSA, ang oras tila usad pago dahil sa buhol-buhol na trapiko. Ito ang araw-araw na sakit ng ulo ni Larry. Nagtatrabaho siya bilang driver sa isang kumpanya sa Libis. Ang problema niya, nag-uumpisa sa traffic sa EDSA. Tuwing papasok, ang isang oras na biyahe mula Navotas, karaniwan nadodoble. Para sa kanya, isa sa mga salarin sa likod ng traffic ang mga naglalakihang bus. At dahil palaging late, kamakailan, nasuspindi siya sa trabaho. Umalis ako ng 6. Kasi pag nag-6:30 ako, kalas late na ako. Suspindi nga minsan eh. Karoon ng memo. Kasi pag na-late ka, 3 beses, obligado, suspendido ka pag nabigyan ka na ng memo. Sa kanilang laki at dami ng taong naisasakay, tinaguriang hari ng kalsada ang mga bus. Pero bukod dito, kilala rin sila bilang notorious sa paglabag ng batas trapiko. May nagbababa at nagsasakay sa gitna ng kalye. May lumalabas sa bus lane o yellow lane. Mayroon ding 2 lane ang inuukupa. Mas marami yung private kaysa sa mga buses. Ang kagandahan lang sa private, mayroon silang disiplina, kaya kahit marami, umaagos. Itong mga buses natin, konti lang sila pero pabalagbag yung mga posisyon nila, nag-serve sila, kaya nagkakos talaga ng traffic yon. Apat na kilometro ang kahabaan ng EDSA pero karaniwan doble ang tagal ng biyahe dito kumpara sa ibang kalye dahil sa traffic. Bukod sa mga paglabag ng mga bus, nakakadagdag din daw sa traffic sa EDSA ang sobrang bilang nila. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2006, hanggang 1,600 na bus lamang ang kapasidad ng EDSA. Pero sa kasalukuyan, umaabot na mahigit 3,400 bus na bumabaybay dito. Sobra ng mahigit 100%. Para maibsan ang traffic, noong nakaraang linggo, isinama na sa Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ang mga bus. May mga araw na hindi makakabiyahe sa Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang mga bus. Depende sa panghuling numero ng kanilang plaka. Nakabawas lang po tayo ng 15 to 18% kasi hindi naman po evenly distributed yung ending ng plaka. So, kung makabawas tayo ng 18%, 620 pa ho yun. So, may natitira pa hong mga 2,815 at kung ibabawas nyo yung load dapat na 1,600, sobra pa ho ng 1,215. Pero ang ilan agad umaray, apektado daw ang kanilang hanap buhay. Dalawang dekada ng driver si Mang Domingo. Siya lang daw ang inaasahan ng asawa at 5 anak. Sa buong araw na pamamasada, kakarampot lang daw ang kanya kinikita. Natitira lang po sir dahil may mga lagay-lagay pa kasi, maraming huli sa EDSA eh. Dahil natitira po na mahigit 200, 180. Kulang pa po sir sa pangangailangan. Baon po sa eskwela ng anak ko pagka yung pamasahe lang sa araw-araw, kulang pa po. 2 hanggang 3 beses lang nakakabiyahe sa isang linggo si Mang Domingo. Dahil sa coding, nabawasan daw ang araw ng kanyang pasada. May mga araw na triple ang bilang ng driver kumpara sa bus na pwedeng ilabas. Sa mga araw na yun, lugi pa daw siya sa pamasahe papunta ng kanilang grahe.
Pupunta ako sa garahe ngayon eh, wala akong mailabas. Para akong pulubi na pahingi ng pamasahe, pabarangay ng kahit 5 piso lang. Parang kain, sir. Minsan hindi kami kumakain pag gawa sa bus. Tapos ang iniisip ko po yung sa pamilya ko kung paano. Yung iniwan ko ron. Umalma din ang mga operator ng bus. Hindi daw sila kinonsulta sa number coding. Ilang beses kaming nagpadala ng sulat pero walang nag-respond maski isa. And we started sending letters October 13. We wanted sana to have a dialogue kasi ang rason namin, nangyari na sa amin to dati. So alam namin na may mga repercussions to. So we have to plan it out o plansyahin natin ito para implement natin ito ng maayos. Nag-dialogue po kami, naka-videotape pa ho yan eh. In fact, nung bago sila mag-strike, nagda-dialogue pa rin kami. From 2004 to 2010, nagda-dialogue na ho sila. 6 na taon na ho silang nagda-dialogue eh. So, siguro ho, subukan muna natin. Nakabawas na nga tayo ng ilang percent eh. Hindi naman sila naapektuhan eh. Mula 2004, exempted sa number coding ang mga bus matapos umapila ang mga bus operator dahil sa kanilang pagkalugi. Kailangan silang magtabi ng kikitain ng operator para mabalanse, para makasiguro sila na magpapatuloy ang hanap buhay at magpapatuloy naman ang pagserbisyo nila sa publiko. Definitely, pag nalugi kami, sino ba namang negosyante ang magpapatuloy pa na maghanap buhay? Marami hong mga drivers nagsasabi, mas malaki pa ho yung kita nila ngayon eh. Pati yung kita ng mga taxi, jeep, mas lalo okay. So hindi po siguro totoo yun. So marami hong bus companies naman mag-a-apply. So marami naman may issuehan ng prangkisa, marami hong papalit sa kanila. Puna ng grupo, wala namang epekto sa traffic ang number coding. Nag-improve ba yung traffic? Actually, di ba ilang araw na matraffic pa rin? Actually, siguro ang mas maganda, pagtuunan natin ng pansin, ang pagpapatakbo ng tama ng trapiko ng bansa. Sa traffic po, walang overnight magical solution eh. Ang kailangan po dito, cooperation. It will take time. And we have to be patient. We have to be patient. Lalo po itong number coding, wala pa po itong 1 linggo. Bagamat nakakabawas, hindi daw tugon ang number coding sa lumalalang traffic sa EDSA at iba pang kalye sa Metro Manila. Ayon sa National Center for Transportation Studies, maraming sanhi ang mabigat na traffic. Pangunahin ng lumalaking bilang ng pasahero at mga sasakyan. Kada taon, dumarami ng hanggang 4% mga pasahero habang hanggang 1% na ang nadadagdag na sasakyan. Araw-araw, tinatayang may halos 1 milyong pasahero sa EDSA habang may halos 200,000 sasakyan naman ang bumabaybay dito. Sa kabila nito, hindi naman nadaragdagan ang dati ng kapos na kalye sa bansa. Oras na talaga para i-construct na natin yung mga infrastructure na matagal nang nakabinbin, katulad ng mga railway systems, yung mga BRT natin, pati na siguro yung mga highways or expressways, pati na rin yung mga flyover na hindi natin na-construct nung dati, ano? Ayon sa MMDA, binubuo na nila kabuuang plano ng sistema ng traffic sa Metro Manila. Meron po tayong traffic management summit. Hinihiling po natin lahat ng mga ideas nila. Makakasali po sila doon. Stakeholders sila. Sabihin na ho na lahat nila yon. At yun po ay ating bubuhin sa pagbalangkas ng traffic management plan. Pero maganda man ang plano, hindi ito maisasagawa kung kapos ang pondo. Kailangan na natin ng bigyan ng investment siguro para matupad itong mga proyekto na to. Kasi kung hindi rin naman natin bibigyan ng tamang mga budget, no? At tamang pag-aaral itong mga patungo sa prioritization ng mga proyekto na ito, hindi talaga natin masosolve yung mga problema natin sa Metro Manila. Naibsan man ng number coding ang traffic, pansamantala lang sagot ito sa lumang problema. Habang usad pagong ang pagsasagawa ng pangmatagalang solusyon, mapipilitan ng mga pasaherong magtiis muna at magtiyaga. Ako si Giga Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.